Sige po, makakaupo na po ang lahat. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga po na napakabuti niya sa araw-araw. Amen. Ito po ang ating... nauna mo na po yung slide. Okay lang po yan. Dahil tunay nga na lahat ay nasa kaayusan. Sabi nga po, di ba, meron pong isang slogan nung panahon na yon na sabi diyan, we are everything. Ano po ba itong slogan na to? We are everything. Ang nanguna po niyan dati, ang nagpalabas ng slogan na yan ay si Robin Tyler. Kilala niyo po ba si Robin Tyler? Hindi ko rin kilala si Robin Padilla lang, kilala ko eh. Pero yan daw po yung comedian, producer, and activist nung panahon na yon. Una pong ilathala yung We Are Everywhere niya noong 1979. Ginamit siya para sa karapatan ng mga LGBTQ, sabi ko na. Kahit nung mga panahon natin ngayon, nakakarating pa yung slogan na yan. Ginamit din po yan sa palabas na yung pamagat na Eagle Eye. Yung Eagle Eye po na yan, kahit saan sila magtago, hindi sila makatago. Kahit sa mga kuweba, nandoon po yung mahabol sa kanila. Tapos, yun po, nung March 2026 lang, yan din po yung naging slogan nila doon sa campaign nila ng mga LGBTQ. Yun nga po sabi dyan, we are everywhere. Pero po sabi po ng Bible, Jesus Christ is everywhere. Siya po ay nasa lahat ng dako. Kahit nasaan tayo, nandun po si Jesus. Si Jesus ay nasa lahat ng dako. Kasi nga po, may binanggit din si Jesus. Saan po ba hinugot yung Jesus is everywhere na yan? Sabi po ng Lucas 24, yan po yung sinasabi ng verse, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, nung kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Nandun po para siya sa Old Testament pa lang. Nasa Genesis, nasa mga propeta, kila Isaias, nandun din po sa mga awit. Tapos ito pa isang maganda dyan, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga sunatan. Maaari po palang mabasa ang Bible ng kung ilang beses, pero hindi po makakaunawa ng lubusan kung hindi lang bubuksan ng banal na Espiritu ng Panginoong Hesus ang iyong isipan. Kaya po pala maraming nagbabasa ng Bible, nagkaroon ng maraming denomination na hindi lubos na nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Pag sinabi nilang Genesis yan, naku, puro kautusan dyan. Pag sinabing puro ganito yung may mga sumpa dyan. Hindi po sabi ni Jesus, siya ay naroon. Ipinaliwanag niya, dito po rin nagmula yung sinasabing hermeneutics. Dito yan po sa sinasabing sabi rito, ipinaliwanag niya yung patungkol lahat sa kanya. Yung pagpapaliwanag po ng Panginoong Hesus, yung word na paliwanag doon, hermeneuo po pagdating sa Greek word. Doon po kinuha yung hermeneutics. Yun po yung sinasabi. Si Jesus, maging sa Old Testament ay nandun na siya. Siyempre, pag nandun po si Jesus, ano rin po yung nandun? Nandun din po yung gospel. Kung nasan si Jesus, nandun po ang gospel. Kung nasan ang gospel, nandun po si Jesus. Ang gospel ay mabuting balita. At kahit natutulog ka, nandun din po si Jesus. Wala pong matutulog. Pero sinasabi po ng kasulatan, kahit po nasaan ka, iniingatan ka niya, kahit po, yun nga po, kahit natutulog ka. Kaya po pag-usapan po natin ang Genesis 40. Katulad nito, natutulog. Iniingatan din po ng Panginoon yan. Sabi po ng Genesis 40, dito po tayo magkukuha ng tema. Sa Genesis 40, 1 hanggang 23. Sabi po rito, nababasa naman po, sabi po rito, minsan, ang tagapangasiwa ng inumin ng Paraon at ang punong panadero ay parehong nagkasala sa kanilang Panginoon na hari ng Ehipto. Kung mapapansin niyo po dyan, yung tagapangasiwa ng inumin at panadero ay nagkasala sa Panginoon, sa kanilang Panginoon, sa hari ng Ehipto. Kung mapapansin niyo, parang ito, servant po ito eh. Hindi lamang po ito basta taga-Ehipto na mamamayan ng Ehipto, kundi ito'y servant, nakakalapit sa hari ng Ehipto.
Parang sinasabi nito, kahit servant ka, pag nagkasala ka, kulong ka. Sa galit nito, sila ipinakulong sa bahay ng punong gwardiya ng pititang pinagdalhan kay Jose. Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Verse 5 po, isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip. Kinaumagahan, nang dumalaw si Jose, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit. At sila na may nagpaliwanag. Alam mo, pareho kaming nanaginip. Ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Kayo po ba nanaginip kanina nung gabi? Kanina madaling araw? Ang bawat isa po ay nananaginip. Pero sabi nga po ng Bible, kadalasan nananaginip is yung age 40 pataas. Sabi pong gano'n. Yun nga po sabi, isang gabi nanaginip sila, kaya nababalisa. Sa tingin po natin, bakit po kayo nababalisa? Kasi, siyempre sila ay nakakulong. Bakit sila nakakulong? Nagkasala sila sa kanilang Panginoon. Kaya sila nababalisa, dahil sila ay nakakulong, pag nakakulong ka, parang nalalapit na yung hatol mo. Di ba? Pag umupunta kang isang ulungan, marami din po doong masaya, marami din po doong nababalisa. Kasi nga po, naghihintay sila ng kanilang sentensya o ng hatol sa kanila kung mag-i-stay ba sila rito o lilipat sa ibang lugar o pinaka-worst is magkakaroon na ng death sentence. Balisa po talaga ang tao. Hindi lang pag nakakulong, kapag nakakagawa ng kasalanan. Yun po, nababalisa po yung dalawa. Kaya sabi po, nung tinanong sila ni Jose, sabi rito, alam mo, pareho kaming nanaginip, ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Minsan yung iba, pagka nananaginip, nagpupunta sa mga fortune teller para sabihin, ano ba itong klaseng panaginip na to? Pero ano ang sagot ni Jose? Hindi po siya fortune teller. Sabi po ni Jose, ang Diyos lamang ang makakapagpaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. Sabi ni Jose, ano ba ang nangapanaginipan ninyo? Katulad po nung binasa natin ng una sa Lucas 24, binuksan ni Jesus yung kanilang pag-iisip upang maunawaan kung ano may nasusulat sa kasulatan. Pero yun po, sabi ni Jose, ang Diyos lamang ang makapagpaunawa sa atin ng lahat ng kahulugan. Yan po yung sinasabi. Pagdating po rito, sabi, ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Ang sabi nito, napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas, na may 3 sanga. Pagsibol ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad nahinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kopa ng paraon, kaya't pinisa ko ang ubas at ibinigay sa paraon. Kung may imagine nyo po na naginip yung tagapangasiwa ng kopa, na panaginipan niyang araw po is yung puno ng ubas na nagkaroon ng sanga, tapos kinuha nito, pinisa, at yung resulta ng kanyang ginawa is binigay niya sa paraon. Yun po yung sinasabi rito. Pero minsan, kung ano yung madalas natin ginagawa, yun po yung napapanaginipan natin, di ba? Ano ang mapapanaginipan ng isang cupbearer? Siyempre, yung ginagawa niya, para bang, minsan katulad nga po nun, nung nasa linya pa ako ng pagdadrive, natutulog ako, nagsusukli ako ganyan. Napapanaginipan ko po yung ginagawa ko sa kalsada. Minsan naman, madidinig nila, nagtatawag ako ng pasahero. Kasi parang yun yung na-exercise ng isip mo. Pero ito, ano po ito? Kumbaga, godly dreams po itong nangyari doon sa cupbearer na to. Sabi pa rito, at sumagot kagad si Jose, sabi, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sabi ni Jose, ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng paraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Ang ganda nung dating sa kanya ng mensahe. Tapos, sabi po rito, kaya kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kakalimutan. Banggitin mo naman ako sa paraon at
at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. Yun yung sabi ni Jose. Sabi naman ito na verse 16 naman po, pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din. May buhat daw akong 3 basket sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkaing hinorno para sa paraon, ngunit ang pagkaing iyo'y tinutukan ng mga ibon. Kung makita niyo po yung picture, parang ganito po. Yung panadero, may buhat na 3 basket, tinutukan ng mga ibon. Ang ibon puro ito, parang marami. Makakarating pa kaya sa paraon to. Pagdating doon, ubus na. Pero yun po yung sinasabi, panaginip ng panadero, may 3 basket. Tapos, yun nga, tinutukan ng mga ibon yung laman nun. Sabi rito, may nakalagay po na mga pagkaing hinorno. Ibig sabihin yung sa panahon natin ngayon, parang pugon. Sa mga bakery, di ba, may mga pugon. Hindi lamang po yung mga tinapay ang nilalagay sa pugon eh. Minsan naglalagay din po sila nung pagkain doon para maluto. Basta yun po yung pugon sa panahon natin ngayon, nung hinorno sa panahon nila. Abay, meron pa rin gumagamit ngayon yan. Sabi nito, sabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka rin ng paraon at pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaan tukain ng mga ibon. Ang ikatlong araw ay kaarawan ng paraon at naghahanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Sabi nito, wait, nasaan si Jesus Cristo ng gospel? No, nasaan nga ba? Diba Genesis to? Kung mapapansin niyo po, doon sa sinasabing, balik tayo dito, doon sa sinasabi ng cupbearer, merong puno ng ubas na lumabas tapos nagkaroon ng sanga. Sabi po doon, yun nga yung sinasabi na si Jesus ay puno ng ubas. Katulad po ng sinasabi ng John 15:1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Si Jesus yung tunay na puno ng ubas. Si Jesus din yung ubas na pinisa na ibinigay doon sa hari ng paraon, sa Panginoon. Si Jesus po yun. Ganon din po dito sa panadero. Sabi naman po ng yung isa pa po doon sa puno ng ubas, pag nagiging wine po yung ubas po na yon, para po siya maging wine, pinipisa po talaga. Dinudurog para kumatas po yung kanyang gagawing wine para po sa paraon. Katulad ng sinasabi rin po ng Isaiah 52:14, sabi doon, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Ganon po yung pagkaka-example ni Isaiah sa Panginoong Jesus. At ganon din po ang ginagawa sa ubas para lumabas po yung katas ng ubas. Yun po yung nagre-represent po sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung puno ng ubas, siya din po yung katas ng ubas. Dinurog hanggang sa maging katas ng ubas upang inumin ng hari. Dito naman po sa panadero, sabi ng John 6:51, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumababa mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Ganon din po sa John 6:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kung mapapansin niyo po dito, makita niyo po yung shadow ni Jesus bilang ubas, bilang tinapay. Malinaw po yung ating pinag-aaralan na shadow po ni Jesus yung ubas, yung katas ng ubas, maging ang tinapay. Ganon din po si Jose. Shadow din po ni Jesus si Jose. Kasi minsan nung pinagtatanong ko rin po ito sa mga
ibang pastor o kapatiran, kadalasan pong sinasabi is si Jose po, yung shadow ni Jesus. Meron po akong isang napagtanungan na sa tingin mo sa Genesis 40, nasaan doon si Jesus? Sumagot naman siya na yung hari daw ng Ehipto. Kasi po, siya po yung judge. Pero makikita po natin dito na nagre-represent po sa kay Jesus is yung si Jose, yung puno ng ubas, yung katas ng ubas at yung tinapay. Sa Diyos Ama naman po, nagre-represent naman po dito is yung God the Father. Sige po, tuloy po tayo. Sabi po rito, verse 21, ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin. Yung cupbearer, binalik niya na po sa kanyang tungkulin. Ngunit ipinapitay ang punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Jose sa dalawa, ngunit siya ay kinalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Aray ko. Yun po, natupad yung sinabi ni Jose doon sa cupbearer na yun, sa punong tagapangasiwa ng alak, pero nakalimutan siya. Iyon po yung isang tanong doon, tunay nga ba na nakalimutan siya nung tagapangasiwa ng inumin na yun? Kung ipagpapatuloy po natin yung verses na yan, chapter 41 na po kasunod niyan. Sa chapter 41, after 2 years, na naginip naman po yung hari ng Ehipto. Ito, hindi na po kasali dito sa slide. After 2 years, sa chapter 41, na naginip yung hari ng Ehipto at wala rin isang mapagpaliwanag. Ang sinabi po, naalala po ng punong tagapangasiwa ng inumin, si Jose. Umaga, sinasabi dito, may tamang panahon para kay Jose at maalala siya ulit nung punong ng tagapangasiwa ng inumin. Maaari kasi na once na nailabas ka agad dun si Jose, ma-assign siya sa ibang lugar, sa mas malayong lugar, at tuluyan siya makalimutan. Pero ang sinasabi po ng mga verse natin, naalala po siya noon. Pero after 2 years na. Kayo po ba, meron po ba kayong nakakalimutan na mga gumawa sa inyo ng kabutihan? Siguro naman 2 years na, umpisa nyo na para maalala sila. Pero okay lang po yun. Darating po yung panahon na maaalala nyo po sila. Lalo po yung nagbigay sa inyo ng mga paalala ng mga salita ng Diyos para kayo ay makabalik sa Panginoon. Maalala po natin to. Ipo, tuloy po tayo dun sa pinag-uusapan. Nakita na po natin doon yung shadow ni Jesus. Nakita na po natin doon kung saan siya nagre-represent. Pero ang tanong, nasaan po yung gospel? Kasi di ba, pag nandun si Jesus, nandun yung gospel. Pag nakita mo yung gospel sa kasulatan, yun po kasi hermeneutics, ipinapaunawa ang tungkol sa Panginoong Hesus. Hermeneutics po ng Bible. Yun po ang sabi, yun ang tanong. Ang tanong pang isa, kung si Jesus yung dala ng cupbearer, at si Jesus din yung dala ng panadero, bakit yung isang maganda yung kinalabasan, bakit yung isa pangit yung kinalabasan? Imagine yung cupbearer, yung tagapangasiwa ng inumin, na ibalik sa posisyon at hindi nahatulan ng kamatayan. Pagdating naman po dito sa panadero, pareho din 3 araw, pareho din yung sinabi ni Jose, pero nakaranas po siya ng hindi magandang hapon. Bakit po? Iyon po yung malaking katanungan dito. Parehong Jesus ang dala mo. Representation ni Jesus. Pero bakit yung isa, hindi maganda yung kinalabasan? Kung mapapansin niyo po doon yung isa, yun po yung simbolo ng ating Panginoong Hesus, yung katas ng ubas. Wala po siyang ibang ibinigay sa paraon, kundi yung katas ng ubas. Pagdating dito sa panadero, kung mapapansin niyo po, balik po natin yung verse, sabi rito, 3 yung dala niyang basket sa ulo. 3 po yung dala niyang basket sa ulo. Ang laman ito ay mga hinorno. Yun nga po sinasabi natin. Maaari pong ito ay inihaw na baboy, lechong manok, o kaya naman pizza. Pero ang kinakailangan lamang po is bread of life.
Ang tinuturo po sa atin dito, kung ikaw ay harap sa Diyos Ama, ano ba yung dala mo? Yung bang linggo-linggo ako nagsisimba eh. Patuloy ako nagtatights eh. Patuloy ako na masipag sa paghayo. Ano po ang sinasabi ng kasulatan po sa atin? Isa lamang po yung iaharap natin sa ating Diyos Ama, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kasi siya lamang po yung pinaka-mainam na handog para sa ating mga kasalanan. Yun po yung mga tanong dito na minsan mapapaisip ka. Isa lamang pala talaga yung kailangan natin. Isa lamang yung hinihinging handog ng Diyos Ama para sa atin. Hindi po yung napakarami mong dala sa isipan mo. Para kang may 3 bayong na dala-dala sa ulo mo, bigat na bigat ka na. Ano ba uunahin ko? Unahin ko ba itong gawain dito? Unahin ko ba yung gawain doon? Pupunta ba ako sa ganon? Kaya po sinasabi nung sa Matthew, di ba? Marami yung lalapit sa kanya pero sasabihin niya, umalis kayo, hindi ko kayo nakikilala. Yun po yung patuloy na sinasabi na isa lang yung kailangan mo para makarating ka sa harapan ng Diyos Ama at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen. Hindi po maraming requirements yung ating Diyos Ama. Yun po yung sinasabi po ng kasulatan dito. Ano po ba yung natutunan natin dito na sa busy world natin na to, marami pa ba tayong dapat na gawin? Marami po dahil tayo ay bilang mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, ang gumagawa po sa atin ay ang kanyang biyaya. Pero hindi po natin dapat yun ang ipagmalaki natin para tayo ay makatungtong sa kalangitan, para tayo ay magkaroon ng permit sa kalangitan. Ang tangi lamang nating dala ay ang ating Panginoong Hesus at wala nang iba. Yun lamang po yung sinasabi ng shadow ni Jesus dito. Ito po yung pinakapamagat ng ating pinag-aralan. Jesus as the perfect offering. Si Jesus lang yung ating pinaka-perfect na offering. Si Jesus bilang ang perpektong handog. At sinasabi rin dito, Jesus, our living cup of grace, brings us back into God's presence. Siya lang yung ating sinasabing buhay na saro ng biyaya. Ibig sabihin yung buhay na saro na yun ng biyaya, dinadala po tayo na yun sa presensya ng Diyos. Patuloy niya tayong dinadala. O dinala na tayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga, di ba sabi sa Hebreo, tayo makakalapit na sa trono ng biyaya. Kumbaga, hindi tayo parang mag-aalangan pa na mapapatawad ba ako, may ginawang kasalanan, hindi. Boldly tayo na makakalapit sa trono ng biyaya. Yun po yung sinasabi ng Genesis 40, 1-23. Ito po, yung sinasabi po na yun, panaginip, a dream. Sinalin po yan ng Hebrew word na kalom. C-H-A-L-O-M. Doon lang po yan sa Strong's Hebrew 2472. Kasi po pag nababasa niyo po sa Bible na dream o dreams, iba po yung Hebrew word niyan. Pero pagdating po rito sa H2472, ang translation po niyan is kalum. Ano po yung sinasabi sa atin ng kalum na yan o ng a dream? Ang sinasabi po niyan is, sabi rito, the Hebrew word kalum, pronoun is kalum. Kalum, yun ang pinaka, a dream, yun po yung pinakasali niya, a dream. In biblical and modern Hebrew context, it refers to both nocturnal vision experience. Ano po ba yung nocturnal na yan? Sabi rito, nocturnal is the ability to see in dim light or total darkness. Yung pala yung parang yung mga paniki na kahit sa madilim na madilim, nakikita niya yung, nakakakita pa rin siya. Yung po yung sinasabi ng kahulugan ng nocturnal. Parang yung sa panaginip, di ba? Pag nanaginip tayo, pipikit yung mata natin, madilim. Tapos may makikita kang vision. Meron kang makikita na doon mo lang siya makikita.
Sabi rito, some scholars note that kalom shares a phonetic similarity with kalon. Ito naman kalon, ang sali naman ito, window, pagdating po sa Hebrew word. Leading to poetic interpretation of a dream as a window. Yung parang bintana na into the mind or a gateway to divine communication. Pwede rin pala yung panaginip nga po na maging divine communication sa atin. Yung tinatawag na godly dream. Ano po yung sinasabi ng kalumnian? Unang-una, clues and shadow. Meron pong tinatawag na palatandaan at anino. Sabi diyan, sa Tagalog po sabi, ang mga panaginip ay bahagyang pagpapakita lamang. Ito ang naunang paraan ng Diyos sa pakikipag-usap na tumuturo sa ganap na pagpapahayag kay Hesukristo. Yung nga po sinasabi, dreams are partial glimpses. God's early way to speak. Para siyang divine communication talaga. Plus talaga siya at shadow. Katulad ng sinasabi ng Hebreo 1 and 2, noong una, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ito mga huling araw, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Siya ay hinirang ng Diyos na maging tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan din niya nilikha ng Diyos ang mga kapanahunan. Yung napanaginipan pala nila noon, clues at shadow. Ngayon, sa ating panahon, si Jesucristo na yung katugunan ng panaginip na yun. Nakikita na natin yung liwanag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Isang maiisip nyo, makakakita kayo sa isang simbahan na may natutulog. Huwag kang maingay agad, nakipag-usap siya ng Diyos. Pero joke lamang po yun. Yung iba naman, natutulog na agad, hindi pa nagpe-pray, kakausapin daw siya ng Diyos. Pero kung gusto niyo talagang makausap ang Diyos, maunawaan ang sinasabi ng Diyos, huwag lang kayo matulog. Magbasa kayo ng Bible. Nandito po kasi talaga yung sinasabi ng Diyos sa atin. Pero maaari din, namukha nga po nung dalawang tauhan na yun yung karakter na yun sa Bible na kahit sa panaginip, kinausap sila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Number 2 po, sabi rito, heaven's intent. Ano ba yung layunin ng langit? Ang sabi rito, ang bawat banal na panaginip ay taglay ang kalooban ng Diyos na ngayon ay natupad sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na biyaya. Yun ang sinasabi, now fulfilled through His unmerited grace. Alam po natin yan, ang sukdulang biyaya ng ating Diyos na yan ay nasa Panginoong Jesucristo. At tulad nga po na sinasabi ng Joel 28, at pagkatapos, 2:28 sabi nun, at pagkatapos ibibigay ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong matatandang lalaki ay mananalangin, ay mananaginip, at ang inyong mga binata ay makakita ng mga pangitain. Yun po pala yung madalas na nanaginip, no? Yung mga matatandang lalaki. Yung age 40, mataas na po yan. Ito po sinasabi ng mga gawa, 2:17. Sinabi ng Diyos sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao, ang inyong mga anak na lalaki at babae, magpapahayag ng aking mga salita, ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng panaginip. Inulit na naman, matatandang lalaki talaga yung mga nananaginip. Iyon po yung number 2 natin sa ating kalum. Sa tinuturo sa atin ng panaginip. Number 3 naman po, accomplished in Jesus. Kasi sabi rito, naganap na lahat kay Jesus yun, yung mga panaginip. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, naganap na yon. Ang lahat ng ipinangako ng mga panaginip ay tinapos na ni Kristo, ang pagtubos, pagpapanbalik, at tunay na kapayapaan. At tulad po ng sinasabi ng John 19:30, it is finished, tinapos na po lahat ng ating Panginoong Jesus. Pero mo, mula dito sa Old Testament hanggang sa panahon
ng ating Panginoong Jesucristo, tinapos na niya lahat yun. At maging sa hinaharap natin, tinapos na lahat ng Panginoong Jesus yung dapat na ating gagawin pa para sa ikatutubos. Wala na po tayong dapat gawin para sa ating ikatutubos. Ginawa na po ng ating Panginoong Jesus. Magpapatuloy na lamang po tayo sa gawain ng Panginoong Jesus. Sabi po ng Hebreo 10:5 and 6, sabi rito, dahil dyan ang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati ang mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kung mapapansin niyo po dyan, naka-highlights po yung ang mga handog. Katulad po ng daladala ng panadero. Ang dami niya po dalang handog sa hari. Pero sabi rito, hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog. Siguro yung dala ng panadero sunog. Pero yun po sinasabi, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Katulad po na nangyayari at inaalala natin tuwing meron tayong communion, di ba? Sabi ito, ang aking katawan na inihandog para sa inyo upang sa ikatutubos ng marami. Yan po yung sinasabi dito. Tanging ang Panginoong Yesus lamang ang kinalugdan ng Diyos Ama para ihandog sa Kanya. Sabi pa rito, light of grace. Nasa letter L na po tayo. Liwanag po ng biyaya. Ang mga panaginip ay malabo at may sagisag. Ngunit si Jesus ang liwanag na nagpapalinaw at nagpapatibay ng kalooban ng Diyos. Minsan hindi natin maunawaan o makita yung kalooban ng Diyos. Minsan parang malabo. Pero sinasabi, Jesus is the light who makes God's will clear and certain. Kumbaga, dahil sa Panginoong Jesus, alam natin yung kalooban ng Diyos. Kayo po ba, alam niyo po ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Amen. Amen. Kalooban niyo po ay mahalin tayo ng Diyos, patawarin tayo ng Diyos, pagpalain tayo ng Diyos, at tayo ay pagalingin sa anumang karamdaman. Yun po yung mga kalooban ng Diyos. Minsan papasok po sa isip mo na, ipapasok ng kalaban sa isip mo na, hindi ka karapat-dapat dyan. Dahil makasalanan ka, araw-araw ka nakakagawa ng kasalanan. Pero po, pag babalik ka sa scripture, makikita mo po yung sinasabi ng Diyos na pinatawad na kita, it is finished. Huwag mo nang alalahanin yan. Yung mga gumagulo na yan sa isipan mo, hindi yan sa akin. Ang sa akin ay sinasabi ko, pinagpala ka na, pinatawad ka na mahal kita, sabi ka ng Diyos. Kung mapapansin niyo po yung Father's Love Letter, kung sino po nagkaroon nun, di ba? Kitang-kita po doon yung pag-ibig ng Diyos, napakarami. Hindi mo po makakabisado lahat yun. Pero isa lamang po ang alam natin na mahal tayo ng Diyos. Alam po natin yun, bumaba ang Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay sa krus, hindi dahil siya ay makasalanan, kundi dahil tayo ay makasalanan. At yung kasalanan na yun ay inako niya para tayo ay mapatawad ng Diyos. Ayan po, light of grace, liwanag ng biyaya na nakikita natin. Sabi ng John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ang bawat isa po ba ay meron ng Panginoong Jesus sa ating mga puso? Amen. Hindi na tayo lalakad sa kadiliman. Hindi na tayo mangangapa kung saan tayo papunta. Sabi ng 1 Corinthians 2:12-13, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kung mapapansin niyo po ng mga nakaraang teaching, di ba? Pag nagbubungad po ako rito, meron pong nakalagay doon, di ba? Yung pinapauna na po nating word na binigyan na tayo ng kaunawaan ng Diyos para maunawaan natin kung ano man yung mga pangako niya sa atin. Iyon po rin yung sinasabi ng 1 Corinthians 2:12-13. Binigyan niya tayo upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin.
Sa 30 naman po, kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pinapaliwanag namin ay ang mga katotohanang espiritual para sa mga nagtaglay ng Espiritu. Kaya ngayong ipinapangaral ng mga apostol noon, ang nakakaunawa lang talaga yung mga spiritual, yung mga believer po. Dahil hindi po tinatanggap yan ng mga unbeliever. Pinagtatawanan pa nga sila. Akala nila na mga lasing lang yung mga apostol noon. Pero spiritual na pala yung ipinangaral nila. Ang mga tumatanggap po noon ay talagang tinatahanan po ng banal na espiritu. Ang sunod po dyan is only origin. Sabi rito, tanging pinagmulan lamang. Ano ba yung pinagmulan na yon? Kasi nga po, maraming hindi makaunawa sa sinasabi ng Diyos, lalo na doon sa panaginip na yon. Ang sabi doon, true interpretation comes from God alone. Kaya nga po, wala nang ibang makapag-interpret nun kundi ang Diyos. Sabi ni Jose sa Genesis 40, verse 8. Now, fully revealed through His Son. Yung pinaka pang-unawa natin ay nagmumula na talaga sa ating Panginoong Hesus. Sabi ng Colossians 1:15 hanggang 20, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Bandang verse 19, sapagkat nilarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay ay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya na kanta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo. Tuloy-tuloy po yung verse na yun. Ipinapaunawa po dyan yung kapaliwanagan ng kalooban ng Diyos Ama ay makikita po talaga natin sa Kanyang anak. Doon lamang po ipinapaunawa talaga ng Diyos Ama sa Kanyang anak para sa atin. Kasi kung wala po ang Panginoong Hesus, lahat ng panaginip na nangyari noong panahon na yun, mananatiling panaginip na lang. Lahat ng propesiya na nangyari sa panahon nila Isaias, magiging propesiya na lang yun. Pero ang kaganapan talaga ay nasa Panginoong Hesus. At panghuli po natin, made complete. Naging ganap po nga po lahat. Sabi rito, dreams fade. But in Christ we have the sure eternal reality, they always picture. Ang sinasabi rito, ang mga panaginip ay lumilipas, ngunit kay Kristo taglay natin ang tiyak at walang hanggang katotohanan kanilang ipinapahiwatig. Sabi ng verse ng Hebreo 8:5, ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat itinayo na ni Moises ang tolda, may pit na ipinagpilit sa kanya ng Diyos, ang ganito, tiyakin mo na gagawin mo ang lahat ng ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ganun din sinasabi ng 2 Peter 1:19. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pagkukulan ninyo ng pansin. Yung mga sinasabi ng propeta na yon, lalong tumibay yon nung nakasama nila ang Panginoong Hesus. Ganon din, yung mga nababasa natin sa Old Testament, lalong titibay yon habang nakikita natin ang Panginoong Hesus kahit saan mang verses ng Bible. Maging ito man ay Genesis, Exodus, sa lahat ng Pentateuch na yan, sa lahat ng awit, sa lahat ng prophet, makikita nating maliwanag yan kung si Jesus yung hinahanap natin doon. Minsan ang hinahanap, ano ba yung sumpang nakalagay rito sa tao na yan? Meron na nakasulat eh. Hindi po dapat yun ang hanapin natin. Minsan masasabi, ano ba yung kabayaran nitong ginawa nitong tao na to? Nakasulat yan dito, ganda rito eh. Hindi po, ang hanapin natin si Jesus. Yung gospel. Maging kila Adan man yan, maging sa Isaias man yan, yung
Panginoong Jesus at ang gospel ang hanapin po natin doon. Makikita at makita po natin yan dahil ang banal na espiritu ang magpapaunawa sa atin. Yun po yung sinasabi sa atin ng kalog. Yung dream na yan. Kumbaga, CHALOM, ang sinasabi niyan, nakaturo pa rin sa Panginoong Jesus. Pag naginip sa kanila yan, reality sa atin. Kaya po bilang panghuli, sinasabi po rito, even in your dreams, the Lord Jesus is able to keep you safe. Amen. Tunay nga po. Dahil minsan, natulog lang, pinamagahan, hindi na nagising. Pero, ang Panginoong Jesus, iingatan ka niya. Magising ka man o hindi, iingatan ka niya. Madalas niya ang tinatanong sa pulpito, sino ba gustong nakasama na ang Panginoong Jesus? Sa isip-isip natin, masarap makasama ang Panginoong Jesus. Masarap siyang makasama sa panahon natin ngayon. Pero ang tanong dapat dun hindi ganun eh. Ang tanong, kasama niyo ba ang Panginoong Jesus? Amen. Yun po dapat tanong kasi, pag sinabing gusto niyo bang makasama, ano po tanong dun? Hindi niyo pa po ba kasama? Hindi po kasama na po natin ang Panginoong Jesus. Gising man tayo tulog, patay man tayo buhay, kasama natin ang Panginoon. Kaya po ang sinasabi rito, wala ka dapat ipag-alala. Sabi rito, kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sinasabi pa rito, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Yun po yung awit 23:4. Paalala ko lang po ulit, sabi rito, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Binanggit ko na po ito noon na ang pamalo at ang tungkod ay hindi po laban sa atin. Sabi nga po, mahal tayo ng Diyos. Eh ba't may pamalo? Pag nakita mo ang mama mo na tinatawag at may pamalo, ano sunod? Latay. Pero ito po, sinasabi rito, ang pamalo at ang tungkod, hindi po laban sa atin yun. Sabi, di ba, lumakad man ako sa libis ng kamatayan. Pag sinabi kamatayan, nagre-represent po ng kadiliman. Pag ang tao ay lumalakad, sinasabi rito, yung tupa kasi ito, sinasabi doon eh, lumalakad sa kadiliman, sa libis ng kadiliman, meron po umaatake sa kanyang mga lobo. Yung pamalo po ng kanyang pastol, ang lumalaban doon sa lobo. Eh ano naman po yung tungkod? Ang tungkod po, yung mga tupa niya, dahil madilim yung nilalakaran, naliligaw, kinakawit po yun, ibinabalik sa tamang daan. Hindi po sa dating daan sa tamang daan. Kasi po, yung tamang daan, nandun po yung Panginoong Jesus. Yun po yung sinasabi sa atin, wala kang dapat ipag-alala. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Ito po, panghuli na po. Key points natin is, Jesus is everywhere. That's why you don't have to worry. You are protected, your eternity is secure because His work on the cross is already finished. Panghuling verse na lang po natin, sabi ng Psalm 4:8, in peace I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, will keep me safe. Sa Tagalog po sabi, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Huwag po tayo maglala kahit tayo natutulog. Iniingatan po tayo ng ating Panginoon Jesus. Hindi po tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah.